Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Viviana, ang iyong tindarang vlogger from Ligan City, Lanao del Norte. Ayan. So, hello sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Ayan. So, today is... Sandali lang. Parang lumiliit ako. Ayan, so hello nga pala sa lahat ng aking mga subscribers. Ayan, so thank you so much sa lahat ng aking mga bagong subscribers. Ayan, kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded, lalong-lalo na doon sa mga videos na sinishare ko na business tips, business ideas, at saka business experience na may learnings kayong matutunan. Ayan, so today guys is ano lang naman ito is may share lang agay ang katek. So guys, meron lang naman ako i-share sa inyo. Ito ay points of view ko lang naman. Opinion lang din naman as a sari-sari store owner. As we all know, as a sari-sari store owner tsaka sari-sari store business is iba-iba yung ating mga customer na ating mai-encounter every day. So guys, ito nga pala yung i-share ko sa inyo is base doon sa nag-viral na isang LGBTQ++ na person, should I say bakla, yan. I don't know kung transgender ba yun or I don't know. Basta ito lang naman isang opinion. Points of view ko lang naman. Base doon sa aking na-experience also. Na natawag ko din siya ng sir. Ayan. So, lahat tayo, mga sari-sari store owner, I know, makaka-experience din ko yan ng ganito. Well, anyway, isi-share ko sa inyo kasi may na-encounter din ako ang customer na natawag ko ng sir. Well, anyway, siya kasi is nagpapakash in ng GCash worth 500 pesos. Sa GCash ko kasi is meron akong GCash transaction slip na ganito. Ayan. So, dyan nakalagay yung details ng customer ko. Like customer name or reference, at saka customer number, at saka yung amount na ipapakash niya. So, hindi ako nakatingin sa kanyang mukha. Doon ako nakafocus doon sa transaction slip na binigay niya sa akin. Pinapilatan ko lang tong sa transaction slip, tapos binasa ko yung name niya, ang cash in, GCash, tapos yung customer name is Ignacio Miguel. So, hindi ko nakita yung kanyang pangmukha kasi, well, masculine naman kasi hindi siya yung very feminine na pagkabakla. So, ngayon, although mahaba yung buhok, ay hindi naman ganun kahaba yung buhok niya, hanggang dito lang naman siya. Pagkakita ko dun sa name niya is Ignacio Miguel, tapos yung number at saka yung amount, tapos kinonfirm ko sa kanya, sir, yung customer name Ignacio Miguel, tapos 09 line lang na, tapos yung amount is 500 pesos, tapos yung charge is 10 pesos. Okay na po ba to, sir? Confirm na. Tapos pagkatingin ko sa kanya ng ganon, nakasimangot siya, which is nakaganito siya. Well, ako naman is nakaramdam na parang na-offend dahil tinawag ko siyang sir. Pero ako naman is mabilis ko siyang binawi. Sabi ko sa kanya, ay okay lang ba tawagin kitang ma'am, or ano ba yung gusto mo itawag ko sa iyo, madam, o ganyan siya. So, yung ano naman niya is yung nakakangiti naman din siya kasi parang nakasimangot siya na parang hindi naman siya galit or hindi naman siya yung super galit, para lang siyang na-offend na gano'n, nakasimangot. Tapos nung sinabi ko sa kanya, okay lang ba sa iyo na tawagin kitang ma'am, tapos yung smile niya talaga yung gano'n. Ewan ko sa mga ganyan, pero sabi ko sa kanya, ay sorry po, okay lang ba sa iyo na tawagin kitang ma'am or madam or te, ano ba gusto mo? Ayan. Sabi niya, ay te, gusto ko lang talaga tawagin akong ma'am. So sabi niya, well anyway, okay lang naman kahit okay lang daw naman na matawag ko daw siyang sir kasi napagkamalan din siyang lalaki. Well anyway, lalaki naman daw talaga sila, pero nakakatuwa at nakakasaya daw sa part nila na tinatawag silang ma'am. Ayan. So, tayo mga tendera is na lang talaga pakiramdaman na lang talaga, kasi hindi natin alam kung ano yung itatawag natin sila. Kasi nga sa mundong ito, dati is male and female lang naman talaga. Ngayon, may gender preference na is hindi natin alam kung ano yung
ipopronounce natin sa kanila o ano yung itatawag natin sila. Baka kasi ma-offend. Meron din naman kasi mga bakla na well masculine, na talagang lalaki-lalaki yung kurma. Pero yung iba naman na bakla is super ganda talaga ng katawan yung kurba, which is babae talaga, no? Yun talaga yung kinalilito na at ikinalilito ko sa mundong ito. Kasi before, way back 2004, 2004-2005, yung ganyan mga high school days ko, kahit gaano ka pa kababae, tingnan, sa ngalan nga bakla ka, tatawagin ka talaga nilang sir. Pero ngayon, yung iba is nagagalit na, di ba? Base doon sa nag-viral na video na, viral post na nagalit siya na tinatawag na sir. So, tayong mga tindera is nakaka-encounter din tayo dyan. Lalong-lalo na ako. Yung ginawa ko talaga ngayon is pakiramdaman na lang talaga. No? As much as possible, is may iwasan ko siya na matawag na sir or ma'am. Hindi ko na lang siya lalagyan ng pangalan. So, ang gagawin ko lang, ano po yung sa inyo, ganyan. Ano po yung sa inyo, ano po may kailangan pa po kayo or may idagdag pa po kayo, ganyan. Hindi ko na siya nilalagyan ng sir, ma'am, ganyan. Kasi baka magalit or magkamali pa ako, di ba? So, ngayon, nalilito na ako dahil sa, yun nga, sa dami ng mga issues na lumalabas sari-sari at iba't ibang mga reaction, lalo-lalo na doon sa mga LGBTQ plus community, no? Ang dami-dami nilang mga reaction, may mga positive or negative na mga reaction. Well, anyway, para sa akin, ito is point of view ko lang naman, no? As a sari-sari store owner na makaka-encounter din ng ganyan, kasi nga ako minsan, natatawag ko din siya ng sir, gaya ng sinabi ko sa inyo na natawag ko siya ng sir. Well, sino ba naman hindi makakatawag ng sir? Is yung pangalan niya is Ignacio Miguel. So, lalaking-lalaki talaga. So, nung pagkakita ko sa kanya is bakla pala siya. So, buti na lang talaga is nabangon ko agad. So, pakiramdaman na lang talaga. So, hindi naman siya galit, pero nakasimangot siya. So, sabi ko talaga, okay lang ba sa'yo tawagin kitang ma'am, madam, or te, yung ganon, ano ba yung gusto mo tawag ko sa'yo? So, sabi naman niya is, ang pwede ma'am na lang, te, kasi mas, na ikakasiya daw nila na tinatawag sila ganyan. So, ako naman minsan, pag may mga na-encounter akong ganyan, is hindi ko alam na ano yung itatawag ko sa kanila kasi may mga bakla naman na very lalaki pang forma, hindi yung very feminine. So, hindi ko na lang siya nilalagyan ng name. Let's say, for example, na ano ba yung sa inyo? Ano po yung sa inyo? Ayan, may kailangan pa ba kayo? Ganyan. Hindi ko siya nilalagyan ng sir or ma'am or madam at the end kasi baka magagalit sila or ano ba kaya, hindi ko kasi alam kung ano yung pwedeng itawag sa kanila. So, might as well, playing safe na lang tayo, no? Baka kasi magalit. Ayan. So, guys, na-share ko lang din naman sa inyo kasi nakakatawa lang talaga na experience ko yung gano'n. Lalong-lalo na dun sa nag-viral na post sa social media, sa Facebook, na nagalit siya, na tinawag siya ng sir ng isang waiter, tapos pinatayo niya in front of him for 2 hours yung waiter kasi nga nagalit siya. I don't know kung ano yung gusto niyang palabasin. Pwede naman natin i-correct in a nice way yung tao, pero nung sa pinatayo siya for 2 hours in front of him na lang ganyan, parang nakaka-offend. Nakaka-offend na sa part nun sa waiter. Sa sari-sari store owner, no, pakiramdaman na lang talaga tayo sa yung klaseng customer na pwede natin ma-encounter everyday. And that's it for today's video, guys. Na-share ko lang din naman sa inyo yung points of view ko for today's video. Ayan. So, thank you nga pala sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Ayan. Kung bago pa kitang viewers, please do subscribe to my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell. That's it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching. I'll see you in my next video. Bye! Gracias, everyone!